pag-iingat sa inyong kalusugan. Pangulong Noynoy Aquino pangungunahan ng full cabinet meeting ngayong araw bilang paghahanda sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address. Puspusan na rin ang paghahanda ng NCR Police Office para sa ilalatag na seguridad. Narito ang report ni Mark Zambrano. Ito ang maagang patikim ng mga ilang militanteng grupo para sa ikakasan nilang protesta sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang hamon nilang pagtugon sa mga extrajudicial killings, dadalhin daw nila sa Lunes sa batasan. Pero tila inaasahan na ng Pangulo ang daing na ito. Katunayan, nitong Sabado, nagpahaging na itong posible niyang talakayin sa SONA ang issue ng mga pamamaslang. The DOJ Secretary is looking over their shoulders to ensure that if we catch the assailants, that they are not, how should I put it, and they do not get off scot-free because there was a failure in building the right case. Bukod dyan, lalamanin din daw ng talumpati ang mga irregularidad noong panahon ni dating Pangulong Arroyo. Tulad ng report ng isang pahayagan na ginamit umano ang 10.5 billion peso Climate Change Fund para punan ang budget deficit. Hands-on daw ang Pangulo sa pagsusulat ng speech. Pero kung naging bahagi na noon ang mga katulad ng Bangkang Papel Kid sa SONA, ang tiyak daw sa ulat sa bayan ni Pinoy, walang gimmick na mangyayari. We don't do gimmicks. By this time, the style of the president, diba? And he's more or less being straightforward in almost anything that we say in the media. Puspusan na rin ang paghahanda ng PNP. Bukod sa Civil Disturbance Management Competition para sa tamang pagharap sa mga rallyista, magiging prioridad ng PNP ang kaligtasan ng presidente. 7,600 pulis ang ide-deploy sa buong Kamaynilaan, bisperas pa lang ng SONA. Bukod pa yan sa 1,700 na pulis na magbabantay sa Malacanang at 3,000 reserbang puwersa. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Samantala dahil sa kakulangan sa supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, may mga negosyo na pong nalulugi. Pero meron din namang mas lumaki daw ang kita. Darito ang report ni Bernadette Reyes. Sarado ang water refilling station business ni Boyce Agustin sa Barangay Damayan sa Frisco, Quezon City. Wala na kasi siyang maibentang filtered water dahil naubos na ng mga residente nagkukumahog sa pag-imbak ng tubig. Pero ang water refilling station na ito sa katabing barangay, dumoble ang kita. Sinamantala nila ang mahigpit na pangangailangan ng mga residente sa tubig. Kaya kahit pa madaling araw lang nagkakatubig sa mga gripo, tsinatsaga nilang mag-igip. Totally pag-inom, pero yung iba pag wala, napipilitan silang bumili panligo. Mayat maya ang dating ng mga customer, pati mga dating nagpapakululan ng tubig, pang-inom. Napilitan na maglaan ng budget para sa mineral water. Wala nang makuha dyan sa gripo namin. Hindi mapilitan kami bibili. Pati pa pag-inom, tinitipid na. Kasi minsan wala na rin silang tubig. Kailangan budget. Pero kung may mga negosyong tiba-tiba, meron din namang palugi. Ang laundry business na ito sa Del Monte sa Quezon City, gabundok na ang labahing hindi malabhan. Mahirap kasi walang tubig. So hindi namin malabayan. So dapat kung may tubig yan, hindi yan ganyang tambak. Kailangan tapusin araw-araw. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Pagsasayos ng tulay na nasira po sa Dingalan, Aurora, puspusan na. Isang barangay po ang na-isolate matapos na hindi madaanan ng tulay. Darito ang report ni Cedric Castillo. Sinimula lang tabunan muli ng lupa ang nagibang tulay dito sa Barangay Paltik sa Dingalan, Aurora gamit ang graba at lupang galing mismo sa umapaw na ilog. Pansamantala lang daw muna ito para na rin sa mga residenteng hirap makatawid ng kabilang bayan. Ang kailangan po namin talaga tulay. Para pag umulito ang ganito, ang tao kagad nakakatakbo. Sa mas mataas na lugar ng barangay, tone-toneladang lupa at bato ang binuldozer para muling lumitaw ang kalsada. Naibalik na rin ang supply ng kuryente pero kapansin-pansin namang tila tumigil ang pagkilos ng nayon. Hindi makapalaot ang mga mangingisda, pahirapan ng pasada ng mga sasakyan, lubog sa putik ang ilang bahay. Ba't nga nandito kayo ngayon? Kasi po, mayroon tumuid. Pag tatawid naman po kami, ganun din ang pamasahe, masisira pa yung tricycle. Ala rin, magiging counter Maraming beses na po nasira po. Pag may sakuna walang madaanan, hinihintay po lang bumaba po yung tubig po. Matindi ang inabot ng bayan namin, yung mga gamit namin, wala na.
ubos ng kuhan. Pati mga appliances ko na sira. Nitong nakaraang Sabado at Linggo, rumaragas ang tubig at umaapaw na ilog bunsod ng walang tigil na pag-ulan ang bumungad sa mga residente. Umabot sa hanggang leeg ang tubig sa ibang bahagi ng barangay. At dahil sa lakas ng agos, nagiba ang tulay na nagkokonekta sa komunidad papunta sa ibang nayon. Dahil daw sa rumaragas ang tubig na nanggaling sa Sierra Madre, nabuwal itong bahaging ito ng Pampang at na-expose itong mga naglalakihang bato. Mabuti na lamang daw at bahagya ng tumigil ang ulan dahil kung hindi, posibleng itong mga naglalakihang bato na ito ay gumulong pababa doon sa barangay. Wala namang naiulat na namatay sa kalamidad. Agad ding nakauwi ang mahigit 100 pamilyang inilikas. At dahil pare-parehong nagulat ang mga taga-Dinggalan sa biglaang pagbaha, mas paghahandaan na raw ng mga residente ang lalo pang malalakas na buhos ng ulan pagpasok ng huling bahagi ng taon. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Kumpanyang Petron, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na siyang nagkomisyon sa lumubog na LPG tanker sa Limay, Bataan. At narito ang report ni Emil Sumangil.